Lord. Nagpuyata tayo sa Diyos sa umagang ito. Amen. So, naniniwala po tayo na ang Panginoon ay merong mensahe. Amen. Sa umagang ito. At hindi na po tayo magpapakatagal. At gusto ko muna magpasalamat kay Lord bago tayo mag-proceed muli sa ating pong tatalakayin. Gusto ko magpasalamat sa ating mami at daddy sa pagkakataong ito na last time kasi wala sila eh. Ngayon dito sila. At na opportunity na binigay nila, of course, sa Panginoon, unang-una sa lahat, sa kanilang basbas to preach this gospel sa ating pong lahat. So maraming po salamat, Mami, Daddy. Naniniwala po ako na tayo pong lahat ay naririto dahil hindi aksidente. Pakisabi nga sa iyong katabi, hindi aksidente na naririto ka. Ikaw ay nilagay ng Diyos talaga para dito. Pakisabi mo sa iyong katabi, ikaw talaga ay nilagay ni Lord para dito. Very specific para sa church na ito. Amen. So, pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito? Sige po, tayo po ay hindi na mapapakatagal. Tayo po na saglit ay communicate at yumuko. Hindi natin ng guidance mula sa ating Panginoon Jesus. Lord, nagpapasalamat po kami, Ama, sa panibagong araw na kami ay pinagkatipon-tipon mo, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, Lord God. You said in your words, Lord God, dalawa tatlo na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay aming nasa kalagitnaan. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Ama. Hayaan mo, Panginoon, muli mong i-empty ang aming puso, Panginoon, Lord God. Patuloy mong buksan, Panginoon, Lord God, ang puso ng bawat isa, ang isipan ng bawat isa, Panginoon, upang maunawaan namin, Panginoon, Lord God, ang iyong mensahe, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, Lord God, lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, panlilinlang, Panginoon, pandidistract ng kaaway, Panginoon. Lord God, niniwala kami, Panginoon, ang kaaway ay talo na 2,000 years ago. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong favor, Panginoon, sa mga anak mo na narito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sige po, hindi na po tayo magpapakatagal. Ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito is napakahalaga po, no? Na dapat nating maunawaan yung message ng Panginoon o itong ating pong tatalakayin. Ang title po nito is The Fruit of Being Saved is Obedience. Na pag-uusapan po natin yung the fruit, no, bunga sa Tagalog. Ang bunga ng tunay na ligtas ay pagsunod. Amen po. Pero bago po natin tayo tumungo doon sa ating pong topic, let's do recap po, no, para doon naman po sa mga wala po nung nakaraang Sunday, no? At para naman po siyempre ngayon po ay first Sunday, tayo po ay sama-sama, no, sa mga outages po natin. Mahalaga po kasi na bago tayo mag-proceed doon sa tatalakayin natin, mahalaga na maunawaan natin yung nakaraang topic kasi ito po ay connected, no? Para po ang purpose is bakit natin i-review para ma-refresh tayo, of course, no, at para ma-connect po natin doon po sa ating tatalakayin. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? So kailangan po natin, kailangan po natin makinig. Sapagkat sabi ng Romans chapter 10 verse 17, sa pakikinig at pakikinig, nagmumula ang pananampalataya. Amen? Kasi sabi ko nga po last time, hindi ka pwedeng piliting makinig. Pwedeng nandito ka, pero para kang nakikinig. Pwedeng nandito ka, pero mukha kang nakikinig. Nakatingin ka nga sa akin, pero malayo ang iyong isip. Pwede ba yun? Possible po ba yun, mga kapatid? Amen? Amen? Possible po, no? So, hindi tayo pipilitin ng Diyos na makinig. Kaya kailangan natin gamitin para matanggap natin yung pananampalataya, kailangan mong makinig. Amen? Dahil sabi ng Romans 10:17, ulitin ko lamang po, sa pakikinig at pakikinig, nagmumula ang pananampalataya. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord sa oras na ito. So, nung nakaraan po, pinag-usapan po natin yung 3 approaches to salvation. Paki-plus nga po. Ano lang po to? Do the recap. Mabilis lang po. Pero, please, yung inyo pong tenga ay dito po tayo at ang inyo pong mata. So, last week po, we preached this with 3 approaches of salvation. So, ano ba yung salvation na nakapagliligtas? Diba? Kasi, siyempre tayo bilang isang tao, gusto nating maligtas. At ang sabi ng Romans chapter 2, verse 16 or 15 or 16. Romans chapter 2, 15 or 16. Hindi ako sure kung sure ako sa may chapter, doon sa talata, hindi ako sure. It's either 15 or 16. Ang sabi doon, hahatulan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng gospel.
Sa pamamagitan ng gospel, di po yan. 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 At ayon sa magandang balita, itinuturo ko, ang konsensya ay pagbabatayan din sa araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang lahat ng lihim ng mga tao. Kasi yung unang word ng magandang balita, sa English, the gospel. Sino yung gospel? Si Kristo Jesus. So dapat malinaw po sa atin yun. Dapat maunawaan natin. Pakibalik doon po sa may 3 box po. So, yung unang box po, marami pong mga preacher ang nagtuturo ng no grace by works. Tama? May naiisip po ba kayo na may nagtuturo na gawin mo ito, ikaw ay gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas? Dami nila. Tama po ba? Pero, hindi po yun magme-merit. Pero hindi ko po sinasabi kasi ganito po yan eh. Bakit po gano'n na hindi mag-work yung no grace tapos yung by works sila aasa? Bakit hindi po magme-merit? Because of the poison doctrine, because of the poison tree. In Matthew 7:18, a good tree cannot bear bad fruit, but bad fruit and bad tree cannot bear good fruit. Ibig sabihin, kapag ang puno masama, ano pong bunga? Masama. Sabi ng Panginoon yun, sabi mismo ni Jesus yun, hindi tayo makakapamunga ng mabuti kung masama ang puno. At ang puno po yung tutukoy doon, yung si Adan. Galing po tayo sa himla ni Adan eh. Amen po ba? So, dahil po sa pagbagsak ng tao, anumang manggagaling sa ating mabuti, anuman pong manggagaling, kasi ito katotohanan na, kasi wala tayong pagdidebatehin pag masama eh. Wala tayong argue doon pag masama eh. Pero pagka mabuti, yung iba tumataas ang kilay. Tama? Kasi gusto nilang i-impose yung kabutihan. Pero gusto ko pong maunawaan natin na anumang manggagaling kay Adan, kasi naging makasalanan tayo eh, hindi dahil sa ginawa natin. Kailangan natin maunawaan yun mga kapatid. Hindi tayo naging makasalanan dahil nakagawa ka ng kasalanan. Tayo ay naging makasalanan dahil sa sinful nature natin. Dahil minana natin yung kasalanan ni Adan. Amen? Kaya anuman ang manggagaling na work sa atin, pag pinresent mo sa harapan ng Panginoon, masama. Diba? Yung sinasabi ko po is yung sa side ng Panginoon, ha? Yung sa standard ng Panginoon. Kasi kapag sa tao mo ipinresent dyan, very good. Very good. Pwede. Diba? Kasi yun po yung katotohanan eh. Kahit wala tayo kay Kristo, tayo ay nakakagawa ng mabuti sa harapan ng tao. Yun po yung pagbibigay natin, sabi ko ano nakaraan, yun po yung pagbibigay natin ng kapag may kalamidad, nag-relief goods tayo. Good works yun. Saludo po ako sa inyo mga kapatid. Hindi ko po yun minamasama. Hindi ko po yun minamasama. Saludo po ako. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kapag tayo ay nakay Adam, pag ipinresent mo yung good deeds na yan, hindi po papasa sa pamantayan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, for all have sinned and fall short for the glory of God. Naunawaan po ba natin yun? So, ibig sabihin, itong unang box na ito ay mali. No, alisin natin sa isipan natin, mali. So, sa pangalawang box, grace plus work. Hindi tayo maligtas by works eh. Samahan natin ng biyaya ng Diyos. Sabi nung Galatians, hindi po ako may sabi noon, sabi po ng Galatians yun. Pag binasa niyo po ito, kaya hindi ko na po i-elaborate ngayon dahil na paliwanag ko po nung nakaraan. Kung gusto niyo po, panoorin niyo po yung nakaraan nating Sunday service. So sabi doon, samahan natin yung work, samahan natin ng grace. Yung grace, of course, wala tayong argue dito, part ito ng Diyos. At yung faith, o yung works muna, doon tayo sa works, yun po yung good works pa rin. So bakit hindi ito pwedeng pumasa sa harapan ng Diyos? Sapagkat the Bible says so. Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng maligtas ang tao sa pamamagitan ng biyaya na sinamahan ng gawa. I show you the verse. Romans chapter 11 verse 6. Sabi ni Apostle Paul, and if by grace, then is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. Tama? But if it is work, it is no longer grace. Other works is no longer works. Ibig sabihin, hindi pwedeng pagsamahin. Pag grace lang,
grace lang. Pagka works lang, works lang. Tama po ba yun? Pwede po ba natin paniwalaan yung sinasabi ng Biblia? Kasi yan po yung delikado, yung mixture. Kasi nariringan mo rin sila ng finished work of Jesus. Si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero pagkatapos mong marinig yung finished work, kailangan mong gumawa good works. Hello? Kaya kailangan maunawaan po natin itong mabuti. Good works, grace plus work. Naunawaan po ba natin? Hindi pumapayag si Apostle Paul na pagsasamahin. Hindi daw po, imposible na yung grasya sasamahan mo ng gawa, hindi na daw biyaya. Kasi may works ka na dun eh. Pag sinabi mo kasing biyaya, wala kang gagawin. Tama? It's a gift. Pag sinabi natin biyaya, it's a gift. Wala kang partisipasyon. Wala tayong gagawin. Pero sabi ng mga mixture, yung mga perverted gospel, kailangan samahan ng gawa para maligtas ka. So, maging si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, hindi mo po pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Ganyan din naman, vice versa. Hindi pwedeng bago yung sisidlan mo, luma ang iyong alak. Tama? Ayaw na. Maging sa Old Testament, hindi mo pwedeng pagsamahin yung magkaiba ng tela. Ayaw na. Kasi nga, ayaw ng Diyos ang mixture. Gusto ng Panginoon yung lahat ng papurihan, yung lahat ng pasasalamat, yung lahat ng karangalan ay sa Kanya lang. Amen? Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nabaan ko natin. At yung huli po, so number 2 box. Grace plus faith. Kasi ito rin yung ginagamit ng mixture. Dalawa po kasi ang mukha ng mixture. Yung isa, kitang-kita mo, works. Pero yung isa, ito yung delikado kasi bakit delikado ito? Kasi katulad din ng full grace, yung ating tinatayuan na gospel, yung gamit nilang verse, ito rin po yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kaya lang, ang problema sa kanila, yung kanilang pananampalataya galing sa tao. Kaya slide to mixture. Ano mang manggagaling sa tao, it is mixture. Kaya nga, full grace. So yan po yung mukha. Ayan, yung part ng Diyos, yung grace, yung part ng tao is yung faith. Nung nakaraan, in-explain po natin doon, nung meron tension na namamagitan sa faith at saka sa free will. So, hiniwa po natin yon. Yung full grace, at ito po yung ating stand. No, yung full grace po, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Amen? Malinaw naman po yun, di ba? Sabi noon, for it's by grace you have been saved through faith. Pero yung faith, kasi sabi ng mixture, manggagaling daw sa tao. Hindi. Ang sabi ng Bible, meron kasing English grammar, no, sa Greek word. Yung tinutukoy dito sa specific verse na ito, yung this, demonstrative. Ngayon, ang tinutukoy na this is not from yourself, is yung faith. Yun po yun, yan. And it is a gift. So yung faith po pala natin, regalo din ng Diyos sa atin. Not by works. So ang purpose, bakit regalo? Bakit full grace? Yung grace galing sa Diyos. Para matanggap mo yung grace, kailangan mo ng pananampalataya. Kasi through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, matatanggap natin yung biyaya ng Diyos. Kaya lang, hindi natin kayang manampalataya sa bagsak nating kalagayan. Ang sabi ng Bible, hindi tumingin, hindi natin magawa sa Diyos. Kasi talaga total depravity. Patay talaga. Necros. Ibig sabihin nun, 0 degree. Patay na patay. Ibig sabihin, hindi. Kaya nga, nakaraan sabi ko, bakit ang patay hindi pwedeng dumalaw sa buhay? Simple lang, kasi patay na siya. Diba? Ganun po. Kaya ang ginawa ng Panginoong Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para tayong mga patay magkaroon ng buhay. Diba? Kaya kailangan natin magkaroon ng pananampalataya para matanggap ang biyaya. Paano? Yun na po, yung sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17, sa pakikinig. Kasi si Kristo nangaral siya, hindi alam
ng tao. Kailangan makinig ang tao. Nangaral siya, pinangaral niya yung good news, yung gospel, yung message of the cross. Para sa iyo at para sa akin. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At kapag nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, seselyuhan ka ng Panginoon hanggang sa huli. Bakit sabi ng Biblia, sa pakikinig at pakikinig, nagmumula ang pananampalataya. Darating ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. At kapag dumating ang pananampalataya, Acts, Romans 10:13, sabi niya, tatawag ka, pagtawag mo, maliligtas ka. So, malinaw po, amen po, malinaw po ang ating kaligtasan, not by works. Parang si Mami lang po. Si Mami lang po ang nag-amen. Ulitin ko po, ang ating kaligtasan, hindi kasama ang works. Amen. Biyaya ng Diyos. Amen. Regalo ng Diyos. It is a gift. Pag po ba Pasko, nagbigay sa inyo ng regalo, nagbibigay kayo ng piso? Wala, di ba? Hello? Parang sila, hindi sila gano'n. Amen? Naunawaan po ba natin, hindi na po yung regalo kapag meron kang ibinigay na piso. Remember, kanina sabi doon, pagka yung grace na mahal mo ng works, hindi na daw po biyaya. At yung works na mahal mo ng grace, hindi na rin daw po, hindi na rin po works. Hello? Kaya ang kaligtasan natin, kung bakit tayo naligtas, dahil sa biyaya ng Diyos. Anong purpose? So that no one can boast. Para wala tayong maipagmalaki. At yun ang gusto ng Diyos. Sa Kanya lang ang kapurihan. Sa Kanya lang ang pasasalamat. Sa Kanya lang ang kadakilaan. Jesus alone. Amen po ba? At kung, sige, tatanggapin natin yung argue ng iba. Kung bibigyan ka ng Diyos ng parte sa kaligtasan, I will guarantee you, you will fail. You will fail. Ngayon nga na kay Kristo tayo eh. Tatanungin ko po kayo, maging honest lang po kayo sa pagsagot. Maging honest lang po tayo sa pagsagot. Na kay Kristo na tayo, hindi ba? Ulitin ko po ang tanong, na kay Kristo na po ba tayo? Sino po yung tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang tanong ko, dahil na kay Kristo na tayo, tatanungin ko po kayo, hindi na po ba tayo nagkakasala? Parang kukunti lang yung maamin na. Ulitin ko po ang tanong. No, mahina po ang sagot ninyo sa malakas na tanong. Ibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Ngayong na kay Kristo na tayo, ang tanong ko po sa inyo, nagkakasala pa rin po ba tayong mga Kristiyano? Amen. Diba? So, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos at kung bibigyan ka ng Lord ng part sa iyong kaligtasan, kung nagkakasala ka kapatid, for the wages of sin is death. Kailangan mo ulit mamatay. Kailangan pupunta ka ulit sa impyerno. Pero no. Mabait ang Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Yes, hindi tayo perfecto. Yes, nagkakamali tayo, pero hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Hello? Kaya biyaya lang ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sa pamamagitan ng gawa mo, sa pamamagitan ng pananalangin mo, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbibigay. Hindi po, mga kapatid. Hindi isinasama sa kaligtasan yung mabubuhay. Hindi po ako against. So, pinami-misinterpret po ako eh. Ang dapat po natin kaligtasan.
Hindi po isinasama yung kaligtasan ay yung good works sa kaligtasan. Kasi nga po, biyaya ng Diyos. But for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Pag sinabing ba, contrasting conjunction, na yung unang statement na, contrast na, the solution is the Lord Jesus Christ. Pagkamat tayo ang kasalanan, binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kapag sumampalataya ka, nasunod mo ang buong kautusan at hindi matatanggap ang Diyos sa iyo. Because of Him, not because of you. Kaya nga sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Amen po ba? At ito na po ngayon. Malinaw po ba yun? Not by works. Walang kaugnayan ang inyong, hindi ka nagpupunta ng church para ikaw ay maligtas. Hindi ka nagsisimba para ikaw ay maligtas. Hindi ka nagbibigay para ikaw ay maligtas. Hindi ka nananalangin para ikaw ay maligtas. Ikaw ay ligtas na! Kaya ano ginagawa? It is unnatural because you are already alive with Him. Natural po ba sa taong buhay ang humihinga? Iniisip nyo pa po ba ang hihinga ko? Hindi ako hihinga. Iniisip nyo pa po ba yun? Hindi na. Kasi natural sa buhay ang humihinga. Gayon din naman, natural sa taong ligtas ang manalangin. Hindi mo kailangan pilitin. Magtuturo si Pastor, maganda po, lang ulit. Manalangin. Hindi. Ang taong ligtas, natural sa taong ligtas, sapagkat naintindihan niya ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Calvary. And as a result, pumasok na ako dun sa topic natin eh. That is the result. Bakit anong sabi ng sa 8 and 9 kasi Ephesians chapter 8 doon tayo sa 10. Ngayon, naligtas na tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So what? So what? Ngayong naligtas ka, ano ngayon ang nangyayari sa iyo? Nung binili ka ni Kristo ng kanyang sariling dugo, ano na ngayon ang mangyayari sa iyo? Sabi ni Pablo, tuloy mo lang kasi 8 and 9. Sa 10 tayo. Sabi niya, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nang una pa siya nating lakaran. Meron palang plano ang Diyos sa iyo. Sa una pa lang. Hindi ka pala nilikha ng Diyos para lang sa wala. Diba? Naalala niyo mga kabataan yung tinuro nila Pastor Nico na the purpose-driven life? Diba? Kaya marami na kami misinterpret ng biyaya. Biyaya. Wala nang gagawin kasi tinapos na ikaw ni Kristo eh. Mali. Hindi mo na intindihan yung biyaya. Kaya nga huwag muna natin husgahan ito. Pakinggan mo muna. At pag napakinggan mo, sigurado ako, magugustuhan mo sapagkat si Kristo lang ang bida. Amen? Kaya nga lumabas yung in Christ alone. Diba? By faith alone, through faith alone, in Christ alone. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung message sa Panginoon? May merong magandang plano ang Diyos sa iyo. Hindi bintang nila sa biyaya lang. Kahit tinapos na ikaw ni Lord, wala na. Ayahay na tayo, wala na tayong gagawin. No! Baligtad po sa sinasabi ng Biblia. Yan ay paratang lamang nila. Dahil nasa biyaya na pala tayo eh. Ano na tayo? Gift lang yun. Ano na lang tayo? Kahit gumawa na tayo ng kasalanan. Di ba? Yun yung sinasabi nila. Nasa biyaya, total, ano naman, mahabagi naman ang yun eh. Yan mga kanan nila eh. Di ba? Maiintindihan naman ako ng Lord eh. Di ba? Matapos mong marinig yung biyaya ng Diyos na susundutan ka, magkasala na tayo na magkasala. Total, hindi naman pala requirements and works eh. Mabuti man ang gawin mo, masama man ang gawin mo, hindi naman pala connected sa kaligtasan mo kasi works eh. Di ba? Magkasala na tayo na magkasala. Ano kaya sinasabi? Alam niyo yung nagsasabi niyan? Pakikita ko sa inyo yung verse.
Kapag ganyan ang konsepto ng mind mo, kapag ang ganyan ang prinsipyo mo, makinig po kayo, mga kapatid, kapag ganyan, ang ganda ng ginawa ng Diyos sa'yo, lahat pati buhay niya, dugo niya, kinakabagan ka, binigay sa'yo, nakita mo, tapos ang sundot sa'yo, magkasala na tayo ng magkasala. Na yung nagsasalita niyan is hindi Kristiyano. Hindi Kristiyano! Yung gagamitin yung lisensya, yung biyaya, gagamitin yung lisensya sa pagkakasala, hindi ka Kristiyano! Hindi ka born again! Hindi ka born again! Diyos ko! Anong sabi ng Jude? Jude chapter 4 verse 1, sabi doon, I say this, sabi ni Jude, I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches. Nasaan daw po sila? Nasa labas ng church? Wala. Ang magsasabi noon, nasa loob ng church. Hindi na sinasabi ko hindi lahat ng pumapasok sa church. This is harm. Hindi po ako natutuwa. Naririnig nyo ang prayer ng mamaya. Dati walang CGC, FJTG ang maiiwan. Walang CGC, FJTG ang hindi maliligtas. Pero because the Bible says so, kailangan natin itong tanggapin. Kailangan natin itong tanggapin. Why? Because the Bible says na nakahalo sa atin. Hindi lahat ng tumikislap ginto. Hindi dito lang. Sabi ni Pastor Nick. Di ba? Nakahalo kasi hindi lahat ng pumapasok sa church. May pananampalataya talaga. Baka nandito ka lang dahil sa crush mo. Baka naman hindi dahil kay Kristo. Baka dahil kay Christy. Di ba? Kasi yun ang sinasabi ng Bible eh. Pwede ba natin pagkatiwalaan ang sinasabi ng Biblia? It is true. Kaya nga yung argue ng mga mixture na yung may nawawala ang kaligtasan kasi daw nakasama ko ito sa church. Nakasama ko pa iyan sa pag-evangelize, sa Bible study. Napagkamalan lang. Yo. Napagkamalan lang sila kasi ang nakikita mo yung gawa. Hindi naman nakakapagligtas yung gawa eh. Kaya nakapagliligtas yung pananampalataya, yung biyaya ng Diyos. Pero kapag tunay kang tumanggap, tunay mong natanggap ang biyaya ng Diyos, hindi ka mamumuhay sa kasalanan. It is impossible for a true believer that live in sin. Imposible yan. Kung meron man yan, magkasala tayo na magkasala. Pakibalik mo, Sora. Hindi yan Kristiyano, pero nasaan sila? Nasa loob ng church. Nasa loob ng church. Saying! Ito sinasabi nila, biblical na biblical, di ba? Alam na alam ng Diyos eh. Yung mga ganun talaga eh. Yung mga pag-aabuso na dahil sa biyaya ng Diyos. Magkasala na tayo ng magkasala kasi sagana ang biyaya ng Diyos. Saying that God's marvelous grace allow us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. Nakahalo sila dito sa church, pero sa puso nila, dinedeny nila si Kristo bilang Master and Lord ng kanilang buhay. Hindi yan Kristiyano. Hindi yan tunay na Kristiyano. Kaya you need to check yourselves. Hindi ka namin huhusgahan batay sa iyong ginagawa. Hindi po. No, the religious can do. Nakatingin yung mga reliyosong mga pastor, tao, nakatingin sa ginagawa mo. Tatanungin ko kayo, pwede bang ang tao gumawa ng mabuti pero wala naman talagang pananampalataya sa Diyos? Di ba? Yung mga mayayaman, hindi natin tatalunin pa. Ako po, yung mga mayayaman, hindi natin tatalunin sa paggawa ng mabuti. Kung yun lang ang pag-uusapan. Amen? Kaya napakahalaga na maunawaan natin. Let's check ourselves. Because my point is, are you truly believer? Talaga bang sumampalataya ka kay Kristo ng totoo? Kasi kung tunay ka, hindi ka namumuhay sa kasalanan. Yes, the fact is, hindi tayo iba kasi yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Pero sa mga iba, dinidefine ka because of the single act na ginawa mo.
Yung buong pagkatao mo, sinungaling ka kasi. No, siya yung nakapagsinungaling. Pag sinabi mo sinungaling ka, dinidefine mo yung kanyang buong pagkatao. Mali yan. It's judgmental. Na, ang babasihan mo yung kanyang gawa, yung very good sa'yo, yung nagpe-pray, yung very good sa'yo, yung sumasama sa Bible study. Oh, it's judgmental. Meron bang verse sa Biblia na sabi ng Matthew 7:21, Panginoon, nagpalayas kami. Tumatawag sila, Panginoon, Panginoon. Panginoon ba ng Diyos yun eh? Diba? Salita ng Diyos yun. Sinunod nila. Nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Nangaral kami sa iyong pangalan. Pero sasabihin ng Diyos sa kanila, hindi ko kayo nakikilala mapaggawa ng masama. Tatanungin ko po kayo, masama po ba yung ginawa nila? Tatanong ko po kayo, masama po ba yung kanilang ginagawa? Naglingkod sila sa Diyos? Hindi. Wala rin sinabi si Jesus Christ, kayo'y nagkunwari. Totoo silang naglingkod sa Diyos. Ang problema, pag binasa mo yung flow of the text, pinaliwanag doon ng Diyos yung dalawang nagtayo sa buhanginan at sa bato. Si Jesus yung bato, hindi si Jesus ang kanilang pundasyon sa kanilang paglilingkod. Diba? So anong kailangan natin tamaan? Anong kailangan natin i-hit? Yung root, hindi yung fruit. Ano yung root? Yung pananampalataya. Tunay ka ba o hindi? Kasi ulitin ko, hindi na po issue yung pagsunod eh. Pag tunay ka, hindi issue yung pagsunod. Naturalesa yun sa taong nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi yan fully born again. Alam mo na. Alam nyo kung sino-sino kayo. Bilang na yung mga araw. Puno na sa loob. Sabi ng verse sa Romans chapter 6 verse 1, what shall we say then? Sabi nga ng biro mo, sa ganda ng biyaya, ng teaching ng grace, na predict ni Pablo, led by the Holy Spirit, ang sabi niya, what shall we say then? Anong sasabihin natin? Shall we go on sinning so that grace may increase? Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan para ang biyaya ng Diyos ay sumagana? By no means. Merong ano doon sa dulo? Interjection. Galit siya. Exclamation. Ano ibig sabihin ng exclamation? Having the strong feelings. By no means we are those who have died to sin. Ulitin ko lang. By no means we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Patay ka na sa kasalanan. Patay ka na sa kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, paano ka pa makakapamuhay sa kasalanan? Patay ka na sa kasalanan. Ang patay mo ba nakakapag-desisyon ka o hindi na? Kaya sabi ng verse, Galatians chapter 2 verse 20, not I live, but Christ living in me. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag hinayaan mo ang biyaya, pumasok sa iyo ang biyaya, ang gagawa ng mga himala, mga bagay na hindi mo magagawa, kayang gawin ng biyaya, sapagkat ang biyaya, dakila ang biyaya kaysa kautusan. Sa kautusan, do that. Ikaw yun. Pero under grace, si Kristo Jesus, siya ang gagawa para sa atin. Yes. Nauunawaan po ba natin yung message ng Panginoon? Amen. Romans chapter 6 verse 1 NLT. Well then, should we keep on sinning? Ibang translation. So that God can show us more and more His wonderful grace? Of course not. Diba? Hindi na kailangan ipaliwanag. Ibabasahin na lang natin, maintindihan na natin. Imposible talaga mga kapatid na ang tunay na sumampalataya, tunay na tumanggap ng biyaya ng Diyos ay magpatuloy sa kasalanan. Imposible. Ano ba yung matindi yung wala po pastora yung
ko lang nasama dito. Sabi sa ibang verse, sabi niya, it's unthinkable. It's unthinkable, imposible na ang Kristiyano na tunay na tumanggap kay Kristo Jesus mamuhay sa pagkakasala. Bakit? Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ang sinumang na kay Kristo, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati ng pagkatao, siya ay bago na! Amen? Ano ba yung dati nating pagkatao? Naninigarilyo, umiinom, mumuhay sa kasalanan, kalamura, ano ba? Lahat ng sin, name them all. Kinarga ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya na walang kasalanan, ginawang makasalanan upang sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo'y mapatawad. Hello? Naunawaan po ba natin? Sa kanang bagong nilalang, the old has passed away. Behold, all things are become new. Naunawaan po ba natin? Pero kung tagpo sa book of John chapter 8 verse 11, alam niyo naman po yung kwento ng babaeng nahuling sa aktong nangangalim niya. Ang sabi doon, then Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. No, go and sin no more. Alam naman po natin yung kwento nito, kung babaeng ito nahuling sa aktong nangangalim niya. At ang ayon sa kautusan, kailangan niyang batuhin hanggang sa mamatay. Ulitin ko po, itong babaeng ito nahuli sa akto. Hindi pa nag-uusapan kung patutunayan kung nagkasala ba o hindi. Huli sa akto, mga kapatid. So, huli sa akto. At ayon sa kautusan, kailangan niyang batuhin hanggang sa mamatay. Itinapon siya sa paanan ni Jesus. At ang sabi, Panginoon, nahuli pong nangangalim na. Alam ng Diyos, ang kautusan, alam ni Jesus ang kautusan. Sabi niya, batuhin niyo. Pero, kung sino man ang hindi nagkasala, ang siyang unang bumato sa babae nito. Nag-alisan isa-isa. Nag-alisan isa-isa. Hindi naman ba ito? Kasi sila ay nagkakasala din. Dakila ang biyaya kaysa kautusan. Hello? Hindi nabato. At ang sabi ni Jesus sa babae, nasa namin yung mga taga-usig. Wala na po sila. Doon na pumasok yung verse na yun. Sabi niya, ako rin, hindi rin kita iko-condemn. Hindi rin kita hinahatulan. Kapag sa ilalim ng biyaya, we do not condemn and we do not condone. Hindi tayo humahatol at hindi rin natin kinukonsinte ang kasalanan. Sin is sin. Repent yung stop it. Kaya nami-misinterpret nila yung biyaya eh. Akala nyo ba hindi? Hindi po. Kasi hindi issue sa amin nyo. Kapag tunay kang tumanggap ng biyaya, lalakad ka sa liwanag ni Kristo, dakila ang biyaya kaysa kautusan. Hello? Hindi kita hinuhusgahan. Ano nangyari doon sa babae? Hindi sinabi ni Jesus na, ikaw, nagpaano ka sa pitak ng laban mo eh. Hindi na sinabi. Ikaw, yan ang bunga ng iyong katigasan ng ulo mo. Hindi na sinabi. Pero sa kautusan, gano'n, mga protein. Sa mga ekskriba, sa mga pareseyo, ipapahiya ka, i-broadcast ka, hanggang sa ipapatay ka. Gano'n, because under the law. Sabi ko, dakila ang biyaya kaysa kautusan! Alisin mo ang biyaya, disgrasya tayo lahat. Yung biyaya, yun ang magtuturo sa atin para magtagumpay sa kasalanan! Pinapalitan nila, dahil daw sa biyaya, lisensya sa kasalanan. Mali, alisin mo ang biyaya. Hindi at hindi mo kailangan ng lisensya sa kasalanan. Dahil natural sa iyo ang makasalanan. Natural sa atin ang makasalanan. Kaya kailangan ituro ang biyaya. Kapag ang biyaya ay dumating, may pagpapakong na gaganap.
naputol. Sabi niya, go and sin no more. Hindi niya sinabing, go, hindi kita kinukundi, hindi kita hinahatulan. Humayo ka at sin pa more. Sin pa more. Sin pa more. Hindi. Humayo ka at huwag nang magkasala. Muli siyang natagpuan sa paanan ni Jesus. Wow. This is the result of the grace. This is the result pag naintindihan mo yung ganda ng biyaya ng Diyos. This is the result. Muli siyang natagpuan sa paanan ni Jesus. Hinugasan ng paan ni Jesus ng kanyang sariling luha. Yung buhok niya, yung ginawa niya, pampuna sa kanyang paa. At yung pabango na mamahalin. The alabaster jar. Na ang sabi doon, napakamahal doon. Sabi ba nga ng mga tao, ba't ginanong lang niya? Marami na matutulungan yung pabango na yan. Yun ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Wala siyang pakialam. Natagpuan siya sa paanan ni Jesus. Yung extravagant worship sa Panginoon. Nandoon. Bakit? Hindi nakaranas ng condemnation. Hindi nakaranas. Sabagat ang biyaya, ang solusyon sa isang tao makasalanan. Itong babae ito, binago siya ng Panginoon at sumamba, naglingkod sa Panginoon. And we are called, we are saved to serve God. We are saved to worship God. Sana nauunawaan natin. Kusang loob at hindi napipilitan lang. Yung iba kasi sa religion, obligado o obligahin na because of the law, by using the law. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. From the very beginning. Gusto ng Panginoon, ang pagkaka-create sa atin mo. Kaya nga yung sa king, the purpose-driven life, yung purpose ng Panginoon, ang gusto lahat ng Panginoon, kusang loob mo. Sambahin mo siya. Kusang loob kang sumunod sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi dahil mandatory, hindi dahil law, kasi kapag law, mandatory ka. Pag hindi ka nakasunod, kamatayan na naman ng sentensya sa iyo. Ulitin ko, hindi tayo nangungunsinte ng kasalanan. Kaya kailangan ang biyaya para magkaroon ng change of life. Ganun din yung nangyari doon sa at ang sabi doon sa verse 12, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follow me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kung matanggap mo ang biyaya ng Panginoon, hindi ka na muling lalakad sa dilim. Susunod ka sa Panginoon. Hello? Lalakad ka na sa ilaw ni Kristo. Susunod ka na sa biyaya ng Diyos. Sino yung biyaya ng Diyos? Si Jesus. Ang sukdulan. Biyaya ng Diyos! Ito chapter 2 verse 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion that live self-control, upright, and godly lives in the present age. Yung biyaya ang nagtuturo sa atin para to say no to sin. Kaya ang sabi ko kanya, alisin mo ang biyaya, disgrasya ka kapatid. Biyaya ang solusyon sa lahat ng yan. Si Jesus. Jesus is the answer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And also, Jesus did not condemn the woman at the well for having 5 husbands. Instead, He offered her a water of life. Siguro na-Christian rin dito, alam niyo rin po ito, may tagpo doon sa balon ni Jacob. Nagpunta si Jesus doon. Ang sabi niya sa babae, bigyan mo nga ako ng tubig sa balon na yan. Sabi ganun. Tapos sabi niya, nagulat ang babae kasi ang Hudyo, sa tradisyon, hindi pwedeng puntahan o hindi pwedeng kausapin ng Hudyo ang Samaritana. Pero, hinayunin ng Diyos yun. Dahil dakila ang biyaya ng Diyos!
ko, hindi tayo nangungusinti. Kasalanan. Kakasala ka, kapatid. Kahit hindi ka namumuhay sa kasalanan, nagkasala ka lang. Repent. Stop it! Stop it. Dahil hindi po pwedeng makikipaglaro ka sa apoy nang hindi ka makapasok. May kalalagyan ka. Amen? Sabi kanina, hindi na tayo lalakad muli. Pag tayo nasa biyaya ng Diyos, hindi na tayo lalakad muli sa kadiliman. Kung hindi, lalakad tayo sa liwanag ni Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa babaeng ito, ulit lang ito. Kaya itong babaeng ito ay natagpuan niya si Jesus. Sabi niya, kung ganon, ang sino mang uminom na tubig na nanggagaling sa akin ay hindi na muli mauuhaw. Nagulat yung babae, naiyak siya. Dahil narinig niya yung tungkol sa Messiah. At sasabi niya, nasa na yung asawa? Wala po akong asawa. Oo, wala akong asawa dahil hindi mo asawa yung kinakasama mo. Dahil yung babaeng ito, 5 ang naging asawa. 5 ang naging asawa. Imagine, kung hindi sila nagtagpo ni Lord, kung hindi sinabi ng Lord, napakalandi mo naman, 5 ang asawa mo. Okay. Diba? Pero sa reliyon, no? You need to hit the head of the nail. Na kung bakit sila nagkakasala. Dahil natural yun. Ang aso ba nagulag ka? Tumatahol? Hindi naman. Anong na-expect mo sa atin na ipinanganak na makasalanan? Magulag ka kapag hindi ka nagkakasala. Ulitin ko baka naman po nami-misinterpret ninyo. Hindi po. Sinasabi ko lang, we need to hit the head of the nail. Ano ba yung ugat? Hindi, alam ni Jesus, kaya hindi ganun ang approach ni Jesus. 5 naging asawa mo, ang landi mo. Wala kang satisfaction. Hindi. Oo, alam ko sapagkat ang kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. 5 naging asawa. Lalong naiyak yung babae kasi paano nyo nalaman? Narinig ko ang tungkol sa Messiah darating. Kaya kung siguro kung hindi sila nagtagpo, hindi siya natagpuan ang biyaya ng Diyos, baka nasampo ito. Salamat sa biyaya ng Diyos na nagbabago ng ating buhay. Kaya sabi ko sa verse, John chapter 4 verse 28, then leaving her water jar, and the woman went back to town and said to the people, come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? Verse 30, they came out of the town and made their way towards him. Verse 39, many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. So kapag pala naligtas ka, dumating ang biyaya ng Diyos, you will preach kung ano yung salita ng Diyos na yung pinakinggan. Amen po ba? At yung represent nung sa jar, yung dati niyang buhay. Yung dati niyang buhay na hindi niya matagpuan sa unang asawa, sa pangalawang asawa, sa tatlong asawa, sa pang-4 na asawa, hanggang pang-5 asawa. Buti na lang, nung nakalima na siya, natagpuan siya ng biyaya ng Diyos. At iniwan niya itong jar na ito. At binigyan siya ng bagong buhay ng Panginoon. Pinamalita niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang kayang gawin ang biyaya ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo, kapatid, ano man kasalanan, disobedience na nagagawa natin sa harapan ng Panginoon, hindi ka namin kinukondem. Sapagkat alam namin, kaya kang magbuhin ang biyaya ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil din naman yung si Zacchaeus sa Luke chapter 19 verse 8. At dito na po ako magtatapos. Alam naman po natin yung kwento. No? Nasa taas ng puno si Zacchaeus at sabi ng Panginoon, bumaba ka riyan sapagkat pupunta ako sa iyong bahay. At sabi ni Zacchaeus, nung dumating, ang pumasok, nang nagtagpo sila, nag-usap sila ni Lord. Sabi niya, Panginoon, kung ako man, kasi si Zacchaeus, ano siya? Alam naman natin, no, siya ay tax collector, siya ay mangdurugas, no, mataas ang porsyento sa kanyang buwis, pero hindi rin siya kinondem ng Diyos. Hindi siya kinondem ng Diyos. Kaya sabi ni Zacchaeus,
Panginoon, kung ako man ay merong pagkukulang pagkakasala, o kung dinugas mo, ibabalik ko ng 4 na beses. Oh, grabe yun. 4 na beses niyang ibabalik. Bakit? Dahil natagpuan siya ng biyaya. Kusa niya yun, sinabi. Sabi niya, but Zacchaeus stood up and said to, and look, Lord, here and now. Ang sinasabi niya, ngayon din mismo, Lord. Gagawin ko, I give half of my possession to the poor. And if it's half I cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house. Yan ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Sana maunawaan natin. Hindi issue, ulitin ko po, hindi issue yung pagsunod natin sa Panginoon kung tunay kang sumasambalataya sa Panginoon. Yes, totoo, hindi tayo perfecto. Pero, dakila ang biyaya ng Diyos. Sa ilalim ng kautusan, kapag ang marumi ay dumikit sa malinis, ang malinis ay dumudumi. Pero sa ilalim ng biyaya ng Diyos, kapag ang marumi nadikit sa malinis, ang marumi ay lumilinis. Dakila ang biyaya ng Diyos! Kaya mga kapatid, sa oras na ito, napakaganda ng message ng Panginoon. Walang nanghuhusga sa atin. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng karapatang manghusga. Lahat tayo, for all have sinned, ang sabi ng Bible, and come short for the glory of God. I will introduce to you the grace of God. Accept the grace of God. That changed your life. That changed the heart of everybody. That changed the lifestyle of everybody. Palakpakan po natin ang Panginoon.